Matapos ang pangbibira ni Pangulong Duterte sa CHR sa kanyang SONA, ginit ng komisyon na hindi sila matitinag sa kanilang investigasyon sa mga nagaganap na pagpatay na may kinalaman sa droga. Narito report ni Atina Imperial. If you want to criticize, condemn the act, stop there. But do not give the excuse or do not make it trivial by saying human rights at least must be protected. Yan ang pinakabugok magawa ng isang tao. Hanggang sa kanyang ikalawang State of the Nation address, gigil na gigil pa rin si Pangulong Duterte sa mga bumabatiko sa kanyang kampanya kontra droga. Sa press ko ng Pangulo pagkatapos ng SONA, nabanggit niyang darating ang panahon na mas makabubuting buwagin na lang ang opisina ng Commission on Human Rights. Ayon sa tagapagsalita ng CHR na si Jacqueline De Guia, hindi raw lubos na nauunawaan ng Pangulo ang trabaho ng CHR. Ipinunto niyang binuo ng 1987 Constitution ng Komisyon para tiyaking hindi aabusuhin ng security forces ang kanilang kapangyarihan. The CHR will still remain committed to its constitutional mandate and remain faithful to the duties reposed upon it by the Constitution. Sa kabila ng batikos ng ilang sektor, suportado ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa si Pangulong Duterte sa kampanya nito kontra droga. Sabi ni Presidente, he doesn't care sa buong batikos. What is after is magawa niya yung dapat niyang gawin bilang Presidente. Tutuparin daw ni De La Rosa ang kanyang tungkulin at handa siyang harapin ang anumang kasong maaaring isampa laban sa kanya pagkatapos ng termino ng Pangulo. Ano mangyayari sa akin after mawala siya bilang Presidente, ikukulong niyo ako, okay lang, basta ginawa ko yung trabaho ko. Sa ikalawang SONA ni Pangulong Duterte, inihayag din niyang may colon cancer umano si CPP Founding Chairman Jose Maria Sison. Ikaw, Sison, mag-inom ka ng tang yung orange. Matanda ka na. Sison is sick. May colon cancer. Itinanggi ni Sison na meron siyang colon cancer at tinawag na kasinungalingan ang pahayag ng Pangulo. Isang buwan daw siyang naospital noon pero dahil sa arthritis at skin allergy. Sa presscon pa ng Pangulo pagkatapos ng SONA, sinabi niyang wala ng peace talks sa CPP, NPA, NDFP. Ang pondong inilaan para sa usapang pangkapayapaan, ililipat daw niya sa Armed Forces of the Philippines para higit itong palakasin. If you don't want me to talk to me, I do not want to talk to you. If you want to call off the talks, it will be welcome. At let the war which you started 50 years ago continue for another 50 years. Ang ilan pang pahayag ng Pangulo sa SONA 2017, ikinatuwa naman ni Vice President Leni Robredo, gaya na lang ng pagpapatupad ng Reproductive Health Law, pangangalaga sa kapaligiran, issue sa pagmimina at pagsugpo sa iligal na droga. Gayunman, iginiit ni Robredo ang kahalagahan ng karapatang pantao. Ako po naniniwala ako na sa pagpapatupad ng anti-drug campaign, sa pag-aayos ng peace and order, hindi pa din dapat labagin yung karapatang pantao. Kailangan yung rule of law, yung kung ano ang nasa batas, ano ang nasa konstitusyon, nasusunod pa din. Dahil ito naman yung sandata ng mahihirap natin mga kababayan laban sa pang-aabuso ng mga nasa kapangyarihan. Tinututulan din daw ni Robredo ang pagsulong sa pagbabalik ng death penalty sa bansa. Biti naman para sa ilang legal expert at political analyst ang ikalawang SONA ni Pangulong Duterte. Ayon kay Professor Rowena Daroy Morales ng UP College of Law, sana pinalawig pa ang pagtalakay sa National Land Use Act. Binanggit lang din ng Pangulo ang pagpapairal sa Magna Carta for Women pero walang partikular na alituntunin dito. Gayunman, nagustuhan ni Morales ang pagbanggit ng Pangulo sa civil partnership ng LGBT at pagkakapantay-pantay ng legitimate at illegitimate children. It talks about a moral breakdown, kung babae o lalaki, it doesn't matter. The family is still the basic unit of society. So medyo nagkulang yata tayo doon. Ayon naman kay GMA resident analyst Professor Richard Heydarian, kapos din ang SONA sa pagtalakay tungkol sa West Philippine Sea, federalism at tax reform. Medyo kulang sa time management si Pangulong Duterte. Minsan para nakikita ko mas marami yung audience impact kaysa in-depth discussion.
Athena Imperial, GMA News.